Hello mga kalkalero, magandang hapon po sa inyong lahat dyan. Meron naman po akong ipapakita sa inyo mga kalkalero, itong aking bagong natapos na OL Decalan. Ito po ay pang heavy duty. Ang may-ari nito ay mayroong kantin doon sa loob ng school, sa National School. So, nagpagawa siya ng malaki. Dalawa po yung pinagawa niya mga kalkalero, itong malaki at itong maliit. So same lang din yan mga kalkalero. So ito yung pinaka-upgrade ko mga kalkalero. Ito yung mga regular kong ginagawa na. Ito yung pinaka-tangke niya mga kalkalero. Ayan, ganito yan siya. Ayan. So ito, malapit nang matapos mga kalkalero. At nag-down po ng 3K yung may-ari nito. Dalawa po yung in-order niya. Kasi nakita niya yung gaano kaganda ng apoy. So, mamaya, sindihan po natin ito mamaya-maya. Para makita nyo yung gaano kaganda ng apoy. Yung lapad ng ating yung diameter nito ating frame mga kalkalero mula dito hanggang dito ay 18 inches 18 inches po. So yung pa square yan. Tapos ito naman yung kanyang chamber ay 8 inches 8 inches po yung kanyang chamber. Yan. Tapos ang tangke nating nilagay ay 2x3. 2x3 yung nilagay natin. So para sa akin parang kasya yata dito yung 4 na litro o 5. 5 liters o 4 liters. Ito namang ginamit nating chamber mga kalkalero ay isa po itong pulya ng gilingan ng palay or mais. Pulya po ito. Ayan o. Ito po itong pulya. Malaki po ito. Ayan. So itong kanyang mga kalkalero, meron kasi itong bolt nakakabit to doon sa axle, doon sa gilingan. So ganito yung kanyang sitwasyon mga kalkalero. Ganyan yan. Pero ito yung pinakagitna mga kalkalero. So kaya meron tong nakadugtong nito. Ininang ko lang yung kanyang dugtong dito para ang haba nito ay 4. So kung naman natin ito dugtong nasa mga 5.5 inches. So yan. Tapos ang ginamit nating burner ay itong 1 inches diameter yung kanyang baba. Dinugtong lang natin dito sa 1 and 1/4. 1 and 1/4 po ito. Ayan o. So 4 yung oil distractor nito. Tapos na gitna ng 2 mm. Tapos pataas din yung 8 yung napataas. Tapos 4 sa gitna. Dito din sa taas 8. 1.5 na yan. Then 1.5 tong 4. Yan o, 1.5 din tong 8. So ayan. So testingan natin mamaya mga kalkalero. Pagganahin natin kung gaano kaganda yung kanyang apoy. Yan.
ito mga kalkalero, hindi ko na kinating. Kasi yung tinakip ko itong dugtong, nilagay ko sa pinakatap niya, mas lalo palang gumanda mayroong ganito. Kasi ito yung nababandahan ng kanyang laser flame. Bumanda dito sa gumanda yung apoy. At saka hindi masyadong matamaan ng hangin yung kanyang laser flame mga kalkalero, kasi meron po siyang dito. Meron po siyang pinaka-siding. Yan. At ang ginamit kong angle bar mga kalkalero, 1 and 1/4. 1 by 1 and 1/4. So medyo makapal-kapal siya konti. Ito namang isa, patungan lang kasi ito. 1 and 1 by 8, 1 and 1/8. 1 and 1 by 1/8. So ikabit natin yung blower mga kalkalero. Ayan, ito yung blower niya mga kalkalero. So ito yung kanyang blower. So testingan natin mga kalkalero. Sindihan natin. Yan, tanggalin muna natin to para mas maganda. At lagyan natin ng asiti. Kunti lang mga kalkalero para mas madali siyang sindihan, kasi pag marami yung parang nandun na sa puwitan ng timber. So kailangan natin basahin ng oil. Sa mga viewers na gustong bibili or nakabili na, ganito na talaga yung proseso sa pag starting or pagsindi ng oil dekalan. Ayan, nasindihan na natin mga kalkalero. Kukuha tayo ng extension wire para masindihan. Ayan na mga kalkalero, medyo nag-umpisa na. So mas madali itong pwede natin lagyan ng hangin na kagad mga kalkalero. Madali siyang sindihan mga kalkalero, kahit malaki yung kanyang chamber. Pwede tayo magbukas kaagad ng hangin kahit pag nag-apoy na yung mga tissue na ilagay natin sa loob. Ganyan lang talaga mga kalkalero yung apoy niyan pag starting. Red flame talaga yan. Pero maya maya yan ay magiging asol na po yan. Yan na po mga kalkalero, unti-unti na pong nag blue flame yung ating kalan, used oil de kalan. Ayan unti-unti na po nag blue flame. Malapit lang uminit masyado yung chamber. Yung chamber pala nito mga kalkalero, hindi po siya parang may halong pundido pala ito. Kasi napapansin nyo mga kalkalero, meron na akong ginayat dyan. Yung gusto ko nang event siya, yung pagpalo ko na bali. Kaya ito may naka-welding dyan, binalik ko. Yan, pasensya na po mga kalkalero, mayroong usok dyan sa baba. Yan, may leaking. So dyan natin makikita at mare-repair natin yan.
Yan po mga kalkaliro. Alaysa. Ayan mga kalkaliro. Nagiging blue flame na po siya. Ayan o. Ang ganda. Tapos ilagay natin ito, mainit na. Kailangan natin ng plier. Ito yung ilagay natin dito mga kalkaliro. Ayan. Tignan nyo mga kalkaliro. Lalo siyang nag blue flame. Pag uminit na masyado mga kalkaliro, hindi na mapigilan yung kanyang apoy. Ayan na mga kalkaliro. Unti-unti nang bumanat yung apoy. Tingnan nyo mga kalkaliro. Unti-unti nang paakyat yung kanyang apoy mga kalkaliro. Lalo nang lumalakas kasi nilagay natin yung parang pressure cup niya sa taas. Ayan. Salangan natin ng talyasi o kawa. Ang tinawag namin sa amin kawa. Ito isa lang. Ayan mga kalkaliro. Hindi pa masyadong lumabas yung apoy mga kalkaliro. Maya-maya konti nito mga kalkaliro. Ayan mga kalkaliro. Unti-unti nang lumabas yung kanyang apoy. Yan. Kalkaliro. Napakaganda niyang kanang apoy. Oh. Malaking talyas yung nilagay natin. Yan. Pero tignan yung apoy mga kalkaliro. So, yung ating speed controller ay nakasit lang po ito sa number 2. Yan o, number 2. So, tignan yung apoy mga kalkaliro. Blue flame, blue na blue. Lumaan na lang yung apoy. Ayan o mga kakaliro. Napakaganda yung kanyang apoy. Ganda ng flow ng kanyang apoy.
Ayan mga kalkalero, umuusok na po yung tubig na inilagay natin sa kawali. Ayan o. Madali lang magpakulo mga kalkalero. So hanggang sa susunod naman po mga kalkalero, ipapakita ko nga po sa inyo pagkatapos nito mapinturahan para meron namang magandang kulay yung ating oil de kalan. So kailangan pa ng pintura at saka daluyan ng asiti. So maraming salamat po mga kalkaleros sa mga viewers, lalong-lalo na sa mga nag-subscribe po sa aking channel. Daghang salamat sa inyong tanan. God bless you all.